Narito ang inyong nirinda isang subtitle. Itinama ko ang gramatika paggamit ng nangang, dinren, atit, baybay spelling, at mga bantas punctuation upang maging malinaw at profesional ang daloy ng kwento nang hindi binabago ang diwa nito. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw musika tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay musika na magpapatunay na kung minsan ang pinakamatinding sakit ang siyang nagiging simula, musika ng pinakadakilang lakas. Sabi nila, ang pinakamatinding pagtataksil ay nagmumula sa mga taong musika pinagkatiwalaan mo ng buong puso. Paano kung ang mismong sandaling pinakahihintay mo, ang pagdating ng iyong anghel, ay siya ring magiging simula musika ng iyong pinakamadilim na kabanata? Pumukas ang pinto, musika ng kanyang silid sa pag-asa medical center nang walang anumang katok. Sa musika, isang iglap, ang tahimik na hapon ni Alona. Dalisay ay binasag ng musika, isang presensyang hindi niya inaasahan. Nakatayo sa may pinpuan si Celeste Madrigal, ang babaeng madalas niyang makita sa mga society tagis. Ang babaeng matagal na niyang pinaghihinalaan. Ngunit ngayon musika, wala ang ngiti nitong pang-kamera. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa galit. Musika diretso itong nakatingin sa kanya. Sa kanyang maumbok na tiyan, automatikong napahawak si Alona sa kanyang sinapupunan. Isang kilos ng isang inang nais. Protektahan musika ang kanyang anak. 7 buwan. 7 buwan ng pag-aasam at pag-iingat. Musika, walang hiya ka. Ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Celeste. Musika malamig at matalas na parang yelo. Akala mo musika ba? Matatalo mo ako dahil lang diyan sa dinadala mo. Hindi nakasagot. Musika si Alona. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Lumalagpas sa musika balikat ni Celeste, umaasang makikita ang anino ng kanyang asawa. At naroon na si Marco. Nakatayo sa likuan ni Celeste sa may pasilyo. Hindi ito pumapasok. Hindi rin ito umaalis. Nakatayo lang na parang isang musika eskatwa ng kawalang bahala. Marco. Sigaw ng isip ni Alona, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang musika bibig. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Celeste. Huwag mo siyang hanapin. Alam niya na nandito ako. Sa katunayan, sabay kaming dumating. At doon nagsimulang gumuho ang mundo ni Alona. May kinuha si Celeste mula sa kanyang mamahaling bag, isang bukos ng mga litrato. Ibinato musika niya ang mga ito sa kamay ni Alona. Ang iba'y nahulog at kumalat sa sahig na parang mga basag na piraso ng kanyang puso. Nanininig ang mga kamay ni Alona nang damputin ng isang litrato. Si Marco at si Celeste magkayakap sa isang yate. Ang buhok nila ay hinahangin habang naghahalikan. Ang isa pa, sa isang mamahaling restaurant, ang kamay ni Marco ay nasa hita ni Celeste. Ang bawat isang litrato ay isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Tingnan mo, sigaw ni Celeste. Yan ang totoo. Iyan ang pag-ibig na pilit mong inaagaw. Isa ka lang kontrata. Isang paraan para magkaroon siya ng tagapagmana. Pero ako ang mahal niya. Bawat salita ay sampal, bawat akusasyon ay latigo. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katahimikan mula sa pintuan. Ang pananahimik ni Marco. Nakatingin lang ito sa kanila. Ang mukha ay blanko. Walang emosyon. Hindi galit. Hindi awa. Wala.
Marco, tulungan mo ako, pakiusap ng kanyang mga mata. Sabihin mong hindi totoo. Pagtanggol mo kami ng anak mo, pero nanatili itong hindi kumitsibo. Hindi ka ba magsasalita? Mang aagaw, lumapit si Celeste. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ano? Iiyak ka na lang ba? Iyan lang ba ang alam mong gawin? Umiling si Alona. Mga luha, inagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Umalis ka na. Parang awa mo na. Umalis. Muling tumawa si Celeste, ngunit ngayon ay may kasama ng kabaliwan. Hindi pa ako, tapos sayo. Hindi mo lang inagaw si Marco, sinisira mo ang lahat ng plano namin. Dapat ako ang nasa posisyon mo, dapat ako ang magdadala ng anak niya sa sobrang galit. Itinulak ni Celeste si Alona. Nawala ng balance si Alona. Ang kanyang katawan, na bumibigat dahil sa kanyang pagbubuntis, ay walang nagawa. Naramdaman niya ang pagkawala ng sahig sa kanyang mga paa, ang mabilis na pagbagsak at ang matigas na pagtama ng kanyang likod at tagiliran sa malamig na tiles. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw ng sakit at ng matinding takot. Hindi ang sakit ng kanyang likod ang kanyang ininda, kundi ang biglaang paninikit ng kanyang tiyan. Ang matinding tako para sa maliit na buhay sa loob niya. Anak ko, hagulgol niya habang nakahiga sa sahig, sinusubukang abutin ng kanyang tiyan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, muli siyang tumingin sa pintuan. Naroon pa rin si Marco. Nakita nito ang lahat. Nakita nito ang pagbagsak niya. At wala pa rin itong ginawa. Ngunit may isang bagong tao ang biglang lumitaw sa likod ni Marco. Isang lalaking puting coat ng doktor. Mabilis itong naglakad papasok. Ang profesional na ngiti sa mukha nito ay biglang naglaho nang makita ang eksena sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay sa purong galit nang makilala niya kung sino ang babaeng nakahandusay sa sahig. Alona! Sigaw nito. Ang boses ay puno ng awtoridad at pag-aalala. Nilagpasan niya si Marco na parang hindi ito umiiral at mabilis na lumuhod sa tabi ni Alona. Ang kanyang mga kamay ay maingat na sinuri ang kalagayan niya. Tito Gab, hirap na sabi ni Alona bago siya lamunin ng sakit. Tumayo si Dr. Gabriel Sinag, ang direktor ng ospital. Hinarap niya si Marco, na sa wakas ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat sa mukha. Ang mga mata ni Dr. Sinag ay aapoy. Marco, sigaw nito. Ang boses ay puno ng galit na hindi pa naririnig ni Alona kailanman. Anong ginawa mo sa pamangkin ko? Ang tanong ni Dr. Gabriel Sinag ay bumitin sa hangin na parang isang hatol, matalim at walang awa. Para kay Marco Imperial, iyon ang tunog ng isang bombang sumasabog sa gitna ng kanyang maingat na itinayong mundo. Pamangkin. Si Alona ay pamangkin ng kinikilalang pinakamahusay na doktor at direktor ng ospital na ito. Ngunit para kay Dr. Gabriel, walang oras para sa pagkabigla ni Marco. Ang profesionalismo ay bumarot sa kanyang galit na parang isang baluting bakal. Bawat segundo ay mahalaga. Nurse, kumuha kayo ng stretcher. Sigaw niya sa pasilyo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat ng naglalakad. Agad na kumilos ng mga tao sa paligid. Ang pagiging direktor niya ay nawala. Siya ngayon ay isang doktor na may pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Alona, hold on, bulong niya sa pamangkin habang maingat na sinusuri ang pulso nito. Tito is here.
I won't let anything happen to you and the baby. Mabilis na dumating ang stretcher. Sa pulong ng dalawang nurse, maingat nilang inilipat si Alona. Habang tinutulak nila ang stretcher, patungo sa emergency room, ang mga mata ni Gabriel ay hindi humihiwalay sa monitor ng vitals. Umaba ang blood pressure. Monitor the fetal heart rate now, utos niya. Ang bawat salita ay tumpak at mabilis. Sa loob ng kaguluhang iyon, siya ang sentro ng kalmadong pagkilos. Ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon, isang bulkan ng galit ang nagbabadyang sumabog. Isang galit na nakatutok sa lalaking naiwan sa may pinduan. Nang ma-stabilize na nila si Alona sa loob ng ER at ang isang team ng mga pinakamahusay na obstetrician ay nakapalibot na sa kanya, lumabas si Gabriel. Hinubad niya ang kanyang dugoang gloves at itinapon sa basurahan bago hinarap si Marco na ngayon ay nakasandal sa pader, ang mukha ay maputla. Nang walang mabala, sinunggaban ni Gabriel ang kwelyo ng mamahaling damit ni Marco at idiniin ito sa pader. Ang mga nurse na dumaraan ay napahinto sa gulat, ngunit walang nangahas na lumapit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Igil na tanong ni Gabriel. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Hinayaan mong saktan ng kabit mo ang asawa mo. Ang buntis mong asawa sa loob mismo ng ospital ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na pamangkin mo siya. Hirap na sagot ni Marco. Ang yabang na laging nakakabit sa kanyang pangalan ay biglang naglaho, napalitan ng bahid ng takot. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Gabriel. Mas humigpit ang pagkakahawak niya sa kwelyo ni Marco. At sa tingin mo, may pagkakaiba ba yon? Pulong niya. Ang bawat salita ay may diin. Kahit hindi ko pa siya pamangkin, Marco, asawa mo siya. Tinadala niya ang anak mo at tumayo ka lang doon habang sinasaktan siya na parang isang basahan. Pinitiwan niya si Marco nang may pagkasuklam. Tumalsik ito, pabalik sa padera. Inayos ni Marco ang kanyang gusot na damit. Sinusubukang ibalik ang kahit kaunting dignidad. Ngunit ang mga mata ni Gabriel ay parang mga laser na tumutunaw sa kanyang pagkatao. Makinig ka at makinig kang mabuti, Imperial, sabi ni Gabriel. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas nakakatakot. Bawat galos sa katawan ni Alona, bawat pagtibok ng puso, nang sanggol sa sinapupunan niya na nanganganib, isusumbat ko sa'yo. Hindi bilang tito niya, kundi bilang direktor ng ospital na ito at bilang isang taong may konsensya. Gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko para siguraduhin pagbabayaran ninyo ito. Ikaw at ang babaeng yon. Tuon, nakita ni Gabriel ang tunay na takot sa mga mata ni Marco. Hindi ito takot para sa kalagayan ni Alona. Ito ay takot para sa kanyang pangalan, para sa kanyang pamilya. Ang takot ng isang duwag. Dumalikod si Gabriel at nagsimulang maglakad palayo. Umalis ka na sa ospital ko bago pa kita makalimutan at ako mismo ang bumugbog sa'yo. Naiwang isa at nanginginig sa pasilyo. Mabilis na dinukot ni Marco ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang nasa isip niya. Pagkatapos ang 2 ring, isang malalim at makapangyarihang boses ang sumagot. Ano na namang kaguluhan ito, Marco? Tanong ng kanyang ama, si Don Ricardo Imperial, nang walang anumang pagbati. Dad, may problema. Lagi namang may problema pagdating sa'yo, malamig na tugon ng matanda. Diretsuhin mo ako. Nanginginig na ikinuwento ni Marco ang nangyari. Ang pag-atake ni Celeste, ang pagbagsak ni Alona, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang pagiging pamangkin nito ni Dr.
Gabriel Sinag. Isang mahabang katahimikan ng sumunod. Akala ni Marco ay naputol na ang linya. Tanga, ang sigaw mula sa kabilang linya ay sapat na para ilayo ni Marco ang telepono sa kanyang tainga. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na kontrolin mo yung babae mo? At hinayaan mo pang mangyari iyan sa loob mismo ng teritoryo ng kalaban. Anong silbi ng utak mo, Marco? Dad, hindi ko naman sinasadya. Walang lugat sa pamilyang ito ang hindi sinasadya. Puto ni Don Ricardo. Ang dugo ng imperial ay hindi dapat madumisan ng mga ganitong iskandalo. Ayusin mo to. Naiintindihan mo ba? Ayusin mo to ngayon, Din. Wait. Ibinaba ng kanyang ama ang telepono. Napasuntok si Marco sa pader sa sobrang inis. Hindi kay Celeste, hindi sa kanyang ama, kundi sa sitwasyon. Paano niya aayusin ito? Habang nag-iisip siya, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula kay Celeste. From Celeste Madrigal. Naayos ko na ang problema para sa'yo, baby. Ngayon, porn mo na para tuparin ang pangako mo sa akin. Napapikit si Marco ng mariin. Ang problema ay mas lalo lang lumaki. At bago pa siya reply, muling tumawag ang kanyang ama. Sinagot niya ito kaagad. Nakausap ko na ang mga abogado natin, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado ng ngunit mas may bigat at panganib. May isang paraan lang para matapos ito ng mabilis at tahimik. Ano yun, Dad? Isang sandaling katahimikan ang dumaan bago binitiwan ng matanda ang kanyang utos. Isang utos na nagpatindig ng balahibo sa batok ni Marco at nagtakda ng landas para sa mga susunod na mangyayari. Sa kahit anong paraan, sabi ni Don Ricardo, patahimikin mo ang babaeng yan. Ang unang bumatik kay Alona ay ang mahinang ritmikong tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Sinundan iyon ng amoy ng antiseptic at pagkatapos ng isang matinding kirot sa kanyang likod at tagiliran sa bawat paghinga niya. Dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisane, ang mga kumot, ang mga pader ng isang silid na hindi pamilyar. Isang island ang nakakabit sa kanyang kamay. Nasa intensive care, siya. At pagkatapos, bumalik ang lahat. Ang galit sa mga mata ni Celeste. Ang mga litratong kumalat sa sahig. Ang matigas na pagbagsak. Ang matinding takot para sa kanyang anak. At higit sa lahat, ang imahe ni Marco. Nakatayo lang sa may pintuan. Isang tahimik na manonood sa kanyang sariling pagdurusa. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang alaala mula sa isang panahong tila napakatagal na. Isang hapon sa kanilang hardin, ilang buwan lamang ang nakalipas. Nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Ang ulo niya ay nakasandal sa balikat ni Marco, habang hinahaplos nito ang kanyang noon ay nagsisimula pa lang na umbok na tiyan. Hindi na ako makapaghintay na makita ang ating tagapagmana, mahal. Bulong ni Marco. Noon, ang boses ay puno ng init at pananabik. Ikaw at ang anak natin ang bubuo sa mundo ko. Ang mga salitang iyon na minsan ay nagbigay sa kanya ng sukdulang kaligayahan, ngayon ay parang mga bubog na humihiwa sa kanyang puso. Agapagmana. Iyon lang ba ang halaga niya? Isang sisidlan para sa susunod na imperial? Kising ka na pala, iya. Ang boses ng kanyang Tito Gabriel ang pumutol
sa masakit na alaala. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang mukha ay pagod, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tito, hirap na sabi ni Alona, ang lalamunan ay tuyo. Huwag ka munang masyadong magsalita, sabi nito habang inaabutan siya ng isang basong tubig na may straw. Magpalakas ka muna. Kailangan ka ng baby mo, ang salitang baby ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Otomatikong hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang anak ko, Tito. Kamusta siya? Ngumiti ng bahagya si Gabriel. Isang ngiting pilit na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isa fighter, just like his mom. Stable ang heartbeat niya, pero delikado pa rin ang lagay ninyo. We're doing everything we can to prevent premature labor. Kailangan mong maging kalmado at iwasan ng stress. Stress? Paano niya iiwasan ang stress kung ang buong buhay niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto? Nag-ipon siya ng lakas para magtanong. Kahit alam niyang masasaktan lang siya sa sagot. Si Marco po, nasaan po siya? Sa tanong na yon, nakita ni Alona ang pagbabago sa mukha ng kanyang tito. Isang mabilis na pagdaan ng galit na agad na palitan ng awa. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ibinaling nito ang tingin sa mga monitor na kumukurap sa tabi niya. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. At doon na niya naintindihan. Ang pag-atake ni Celeste ay hindi isang simpleng pagsugod ng isang selosang kabit. Plinano iyon. At ang pananahimik ni Marco ay hindi dahil sa gulat o takot. Iyon ay pagsang-ayon. Hinayaan niyang mangyari iyon. Marahil, gusto pa nga niyang mangyari iyon. Isang palabas. Ang lahat ay isang malaking palabas. Ang kasal nila, ang mga ngiti, ang mga pangako, ang buong aasawan niya ay isang kasinungalingan. Sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Ahimik lang siyang umiyak, hindi dahil sa sakit ng katawan o sa takot sa kung anong mangyayari sa kanya. Umiyak siya para sa inosenteng nilalang sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang sanggol na wala pang muwang, ngunit nadadamay na sa kasakiman at kalupitan ng mundong ito. Ipinangako niya sa sarili niya na poprotektahan niya ang batang ito mula sa lahat ng sakit. Ngunit heto siya ngayon, walang laban, nasaktan, sa mismong lugar na dapat ay pinakaligtas para sa kanila. Patawarin mo si Mami, anak, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Patawarin mo ako. Umupo si Gabriel sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang kamay ni Alona na walang if. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Alona. Wala kang kasalanan. Sila ang may kasalanan sa lahat ng ito. Bakit? Tito? Bakit niya hinayaang mangyari to? Tanong ni Alona. Ang boses ay basag na. Mahal ko siya. Ibinigay ko ang lahat. Uminya ng malalim si Gabriel. Ang mukha ay nagpapakitaan ng matinding sakit para sa kanyang pamangkin. May mga taong hindi alam kung paano magmahal. Ang alam lang nila ay kung paano kumuha, kung paano manakit. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina at ang pigil na pag-iyak ni Alona.
Ang bawat luhang pumapatak ay parang asidong tumutunaw sa lahat ng natitirang pagmamahal niya para kay Marco. Nang biglang bumukas ang pinto, nakatayo doon si Marco Imperial. Iba ang suot. Mas formal. Ang buo kay maayos na nakasuklay. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang muka. Napalitan iyon ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Para siyang isang business executive na papasok sa isang mahalagang meeting, hindi isang asawang dumadalaw sa kanyang aagaw, buhay na mag-ina. Agad na tumayo si Gabriel. Ang katawan ay humaharang sa pagitan ni Marco at ng kama ni Alona. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko nang umalis ka. Hindi pinansin ni Marco si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alona. Naglakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Kailangan nating mag-usap. Alona, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Gabriel. Pribado, diin ni Marco. Ang tingin ay matalim na ipinukol kay Gabriel bago muling ibinalik kay Alona. Mahalaga ito. Aalangang tumingin si Gabriel kay Alona. Nadahan, dang tumango. Kahit anong sakit, kailangan niyang marinig kung ano ang sasabihin nito. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito ang katapusan ng kanilang kasinungalingan. Naglabas ng isang upuan si Marco at inilagay sa tabi ng kama sa tapat mismo ng mukha ni Alona. Hindi ito umupo. Mula sa kanyang coat, kumuha ito ng isang folder at isang mamahaling pluma. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng kumot ni Alona, malapit sa kanyang mga kamay. Ano po? Tanong ni Alona. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang kasunduan, sagot ni Marco, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Isang satconet. Lahat ng kailangan mo, ospital, mga doktor, pera para sa'yo at para sa bata, ibibigay ko. Higit pa sa inaasahan mo, ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan yan. Pinuksan ni Alona ang folder. Ang mga legal na salita ay lumalamoy sa kanyang paningin, ngunit malinaw ang mensahe. Ito ay isang non-disclosure agreement. Isang kasunduan na hindi siya magsasampa ang kaso. Hindi siya magsasarita sa media. Hindi niya kailanman isisiwalat ang nangyari. Isang kasunduan para sa kanyang katahimikan. This is your solusyon. Hindi makapaniwalang tanong ni Alona. Pagkatapos ng lahat, pera. Ito ang sagot mo. Ito ang praktikal na solusyon para sa lahat. Sagot ni Marco. Hindi man lang kumukurap. Ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Alona ay naputol. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang anak, ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. Isang imperial. Walang salitang namutawis sa kanya. Dahan, gamit ang natitirang lakas, pinunit niya ang dokumento sa gitna. Muli at muli, hanggang sa ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa puting kumot na parang nyebe sa isang malamig at patay na taglamig. Ang mga punit na piraso ng papel sa ibabaw ng puting kumot ay parang insulto sa pangalang imperial. Para kay Marco, ang bawat punit ay isang personal na sampal, isang pagtanggit, hindi lang sa kanyang pera, kundi sa kapangyarihan na kinakatawan nito. Paglabas niya sa silid ng ito, ang malamig
na kontrol na ipinakita niya sa harap ni Alona ay gumuho na parang isang pader na buhangin. Isinuntok niya ang pader ng pasilyo. Hindi alintana ang sakit. Kabiguan. Iyon ang bumabalot sa kanya. Hindi awa para kay Alona. Hindi pagsisisi. Purong kabiguan na hindi niya nagawang ayusin ang problema. Naalala niya ang uusap nila ng kanyang ama kanina, ilang oras bago siya bumalik sa ospital. Ang opisina ni Don Ricardo Imperial ay parang isang museo ng kapangyarihan, madilim na kahoy, amoy ng lumang libro at tabako, at isang malaking painting ng kanyang lolo, ang nagtatag ng kanilang imperyo na tila nakamasid sa bawat kilos niya. Pinapahiya mo ang pamilya, Marco, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado, ngunit ang bigat ay parang martilyo. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. Natatanaw ang buong lungsod ng Sansinad. Isang maliit na problema, hindi mo pa kayang ayusin. Dad, inagawa ko na ang lahat. Ang lahat. Umarap ito. Ang mga mata ay kasing talas ng agila. Ang pagtayo mo lang doon habang ang kabit mo ay gumagawa ng iskandalo. Iyon ba ang lahat? Ang pagpayag mong ang pangalan natin ay madawit sa isang murang away. Kalye, iyon ba ang lahat? Hindi ko naman alam na ganun ang gagawin ni Celeste. At lalong hindi ko alam na Kamag, anak pala ni Dr. Sinag si Alona, katwira ni Marco. Pangadahilan, nagok ng kanyang ama sa mamahaling mesa. Ang isang imperial ay hindi gumagawa ng dahilan. Gumagawa siya ng paraan. Ang babaeng yan, si Alona, ay isang problema na ngayon. Isang problema na kailangan mong alisin. Ibigyan mo siya ng alok na hindi niya matatanggihan. Pera, Arian, lahat. Ibigay mo ang presyo niya. Lahat ng tao may presyo. Kahit siya ngayon, bigo. Hindi pala lahat ay may presyo. O marahil, hindi lang niya naibigay ang tamang alok. Para kay Marco, si Alona ay dapat naging simple. Isang maganda at mabait na asawa mula sa isang simpleng pamilya na magiging masaya sa marangyang buhay na ibibigay niya. Isang babaeng marunong dapat lumugar. Isang babaeng magbibigay sa kanya ng tagapagmana ng walang tanong. Ngunit ang Alona na nakita niya kanina, ang Alona na pumunit sa kanyang kasunduan, ay hindi na ang babaeng kilala niya. May apoy sa mga mata nito. Isang determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. At iyon ang nakakabahala sa kanya. Pinigyan niya ng dahilan, ang sarili. Ginagawa ko naman ito para sa kanila, sabi niya sa isip. Para sa kinabukasan ng bata. Mas magiging maayos ang buhay nila kung tatanggapin na lang niya ang pera at mananahinik. Pero kahit siya, alam niyang kasinungalingan yon. Inagawa niya ito para sa sarili niya. Para sa kanyang mana. Para sa kanyang ama. Umalik siya sa silid. Kailangan niyang subukan ulit. Kailangan niyang ipaintindi kay Alona ang bigat ng sitwasyon. Ngunit pagbukas niya ng pinto, hindi lang si Alona at ang nagbabantang tingin ni Dr. Gabriel ang nandoon. May dalawa pang unipormadong lalaki sa loob ng silid, mga pulis. Otomatikong nanigas si Marco sa kinatatayuan niya. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Sir Imperial, sabi ni Dr. Gabriel. Ang boses ay formal at walang emosyon, ngunit may liwanag ang tagumpay sa kanyang mga mata. Mabuti, bumalik ka. Hinihintay ka nila. Isang pulis ang lumapit sa kanya.
isang mas matanda na may seryosong mukha. Ethan Marco Imperial, ako po, si Police Captain de Guzman. Maaari po ba namin kayong makausap? Saglit. Tumingin si Marco mula sa pulis patungo kay Gabriel, at pagkatapos kay Alon na natahimik na nakahiga sa kama. Ang mga mata ay nakapikit na ngayon. Tungkol saan nito? Anong ni Marco? Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses, ngunit may panginginig doon na hindi niya maitago. Mayroon po kaming paunang investigasyon base sa salaysay ni Dr. Sinag at ng biktima, ni Salona Dalisay, paliwanag ng kapitan. Tungkol po sa insidente ng pananakit na naganap dito kaninang hapon. Nasa labas ako noong nangyari yon. Si Celeste, magigal ang may gawa niyan. Mabilis niyang sagot. Idinidiin na wala siyang kinalangan. Ngumiti ng bahagya ang kapitan. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam po namin. Ngunit ayon sa salaysay at sa CCTV footage na nakuha namin sa pasilyo, naroon po kayo. Nakita ninyo ang buong pangyayari, ngunit wala kayong ginawa para pigilan ito o tulungan ng biktima. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Tiyo. Bakit hindi niya naisip iyon? Kaya po, Mr. Imperial, pagpapatuloy ng pulis, ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Iniimbitahan po namin kayo sa istasyon para sa ilang katanungan. Dahil sa mga oras na ito, iniimbestigahan na rin po namin kayo bilang isang posibleng kasabwat sa krimen na to. Ang katahimikan sa loob ng private room ni Alona ay isang manipis na kumot na anumang oras ay maaaring mapunit. Sa loob ng 2 araw, ang tanging naging mundo niya ay ang apat na sulok ng silid, ang ritmikong tunog ng mga monitor, at ang maingat na pag-aalaga ng kanyang Tito Gabriel at ang mga nurse. Sinubukan niyang gawing santuaryo ang lugar na iyon, isang lugar kung saan ang kasamaan ni Marco at Celeste ay hindi makakapasok. Ngunit ang kapayapaan ay isang luho na hindi para sa kanya. Isang hapon, habang iisa at sinusubukang kumain, binuksan niya ang telebisyon para maibang isang pagkakamali. Ang unang bumungad sa kanya sa isang sikat na showbiz news ay ang kanyang sariling mukha. Isang candid shot na kinuha, siguro noong kasal nila kung saan siya ay masaya at walang kamalay-malay. Ngunit ang headline na nakasulat sa ilalim ay malayo sa masaya. Misis ng bilyonaryo, nagwala sa selos sa ospital. Nabitawan ni Alona ang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay sinabayan ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi ito maaari. Paano? Ang host ng programa ay nagsasalita na may halong pagka-iskandaloso. Ayon sa aming source, sinugot umano ng misis na si Alona Dalisay ang sosyalit na si Celeste Madrigal sa loob mismo ng Asam Medical Center. Ang dahilan daw, matinding selos. Nagkaroon daw ng kumprontasyon na nauwi sa sakitan, kung saan si Miss Dalisay pa mismo ang sinasabing unang nanakit. Hindi, bulong ni Alona sa kawalan. Hindi totoo yan. Ang kwento ay binaligtad ng buo. Siya ang naging kontrabida. Siya ang naging agresibong asawa na hindi matanggap ang katotohanan. Ngunit ang kasunod na eksena ang tuluyang dumurog sa kanya. Isang exclusive interview. Si Celeste Madrigal nakaupo sa isang maglarang sofa. Ang mukha ay walang maeke, pop. Ang buhok ay simple. Meron yung siyang maliit na band-aid sa kanyang braso na para bang nagpapatunay sa kanyang injury.
Umiiyak siya habang nagsasalita sa kamera. Hindi ko po alam kung ano ang nagawa kong masama, sabi ni Celeste sa pagitan ng mga hikbi. Dinalaw ko lang po ang isang kaibigan sa ospital. Nagulat na lang po ako nang bigla niya akong sinugod. She was hysterical. Sinisigawan niya ako. Sinasabunutan. I was just trying to defend myself. Natulak ko po siya. Oo. Pero para po ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko po sinasadyang mapahamak siya. At ang dinadala niya, God is my witness. Ayoko po ng gulo. Ang galing ng kanyang arte ay sapat para makuha ang simpatya ng buong bansa. Siya ang naging biktima, isang inosenteng babae na naipit sa gulo ng isang baliw na asawa. Nanginginig na kinuha ni Alona ang kanyang cellphone. Ang social media ay isang bagyo ng puot na nakatutok sa kanya. Ang mga komento ay walang awa. Grabe naman niyang asawa. Siya na nga ang legal wife. Siya pa ang bayolente. Kawawa naman si Miss Celeste. Halatang nagsasabi ng totoo. Kape ka gold digger. Nung nalamang may iba, sinister. Nagwala. Pera lang naman, habol niyan. Ang pinakamasakit ay ang katahimikan mula sa mga taong inaasahan niyang dadamay sa kanya. Ang mga kaibigan niya sa alta, sosyedad, na dati ilaning bumabati sa kanya ay biglang naging mga mulo. Ang group chat nila ay tahimik. May ilan pang send sa kanya ng link ng interview ni Celeste na may kasamang tanong na, "Girl, totoo ba to?" Naramdaman niya ang unting panlalamig sa kanyang mga kamay. Iisa siya. Inabandona. Itinapon sa gitna ng isang sirko para pagtawanan at husgahan ng lahat. Dito ang kapangyarihan ng mga intriel. Hindi lang nila kayang baligtarin ang katotohanan. Kaya nilang burahin ang iyong pagkatao at palitan ito ng isang halimaw na sila mismo ang lumikha. Sakto namang pumasok si Dr. Gabriel. Nakita nito ang palabas sa TV at ang itsura ni Alona. Sa isang mabilis na kilos, pinatay nito ang telebisyon. Pangademonyo, gigil na sabi ni Gabriel. Walang kaluluwa. Ito. Lahat sila naniniwala sa kanya, sabi ni Alona. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Paano? Paano natin sila lalabanan? Lumapit si Gabriel at umupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi sa ganitong paraan. Hindi sa media. Lalaban tayo sa tamang lugar. Sa korte. May kinuha si Gabriel sa kanyang briefcase, isang calling card. Tumawag ako ng tulong. Siya ang pinakamagaling. Inabot niya ang card kay Alona. Nakasulit dito, Attorney Lena Santiago, litigation specialist. Sino po siya? Isang bodog sa kote, sabi ni Gabriel. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Walang inaatlasan. Kinatatakutan ng mga malalaking korporasyon at may personal siyang galit sa mga abusadong mayayaman. Nakausap ko na siya. Interesado siya sa kaso mo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit na sinag ng asa ang tumagos sa kadiliman ni Alona. Isang bulldog. Iyon ang kailangan niya. Isang taong hindi natatakot sa pangalang imperial, ngunit nang akala niya ay meron na siyang kakampi. Isang staff ng ospital ang kumatok at pumasok. May dala itong isang malaking brown envelope na may selyo ng isang kilalang law firm. Pinapabigay po sa inyo, Miss Dalisay, sabi ng staff.
Nagtatakang kinuha ito ni Alona. Inaasahan niyang baka mula ito sa abogado ni Celeste. Dahan niyang binuksan ang envelope at inilabas ang makapal na dokumento sa loob. Hindi niya kailangang basahin ang lahat. Ang pangalan sa pinakaunang pahina ay sapat na para manlamig ang kanyang buong katawan at mawala ang kapiraso ng pag-asang kadarating lang. Complaint for defamation Alexander. Plaintiff, the Imperial family represented by Mr. Marco Imperial Defendant. Miss Alona Delisay ang bigat ng mga pipiles ng demanda sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Hindi na ito isang simpleng away sa pagitan ng mag-asawa at ng isang kabi. Ito ay isang deklarasyon ng giyera mula sa isang buong angkan laban sa isang iisang babae. Pinagmasdan ni Alona ang pangalan ng nagsasakdal. Ang pamilya Imperial. Naramdaman niya ang pader na unti-unting lumalapit sa kanya, sinusukol siya, hanggang sa wala na siyang matakbuhan. Paano niya lalabanan ang isang interyo? Siya na ang tanging yaman ay ang katotohanan na pilit nilang binabaluktot. At ang tanging sandata ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan na siya ring dahilan kung bakit siya dehado. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumaot sa kanya, mas malamig at mas madilim kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Pakatama sila. Pakadapat ay pumirma na lang siya. Akadapat ay nanahimik na lang siya para sa kapakanan ng kanyang anak. Nakita ni Dr. Gabriel ang pagbabago sa kanyang mukha, ang pagkawala ng kislap sa kanyang mga mata. Nakita nito ang pagsuko. At doon, alam niyang oras na para ilabas ang huling baraha. Isang baraha na maaring tuluyang dumurog sa pamangkin niya o magbigay dito ng lakas na hindi nito alam na mayroon pala ito. Alona, mahinahon. Ngunit seryosong sabi ni Gabriel. Umupo ito sa tabi niya. May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang itinago. Isang bagay na alam kong karapatan mong malaman. May kinuha ito mula sa kanyang briefcase. Isang selyadong brown envelope, katulad ng sa demanda. Ngunit mas manipis at may logo ng isang fertility clinic. Iniabot niya ito kay Alona. Ano po ito? Tito? Nagtatakang tanong ni Alona. Ang puso, biglang kinabahan. Ang katotohanan, simpleng sagot nito. Buksan mo, nanginginig ang mga kamay ni Alona habang binubuksan ang envelope. Sa loob, ay may ilang piraso ng medical records. Ang mga teknikal na salita at numero ay wala masyadong ibig sabihin sa kanya hanggang sa nakita niya ang isang salita sa ilalim ng pangalan ni Marco Imperial na bold at underline, diagnosis, azoospermia. Hindi ko maintindihan. Tumingin si Gabriel ng diretso sa kanyang mga mata. Ang awa at sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Ibig sabihin niyan, Alona. Baog si Marco. Noon pa man, wala siyang kakayahang magkaanak. Ang mga salita ay parang isang malakas na sangpal na hindi niya nakita na darating. Nanigas si Alona. Ang tunog ng mga monitor sa paligid niya ay biglang nawala. Ang buong mundo ay huminto sa ikot. Aob. Si Marco ay baob. At pagkatapos, isang imahe, isang alaala, isang gabi. Halos isang taon na ang nakalitas. Umiiyak siya dahil negatibo na naman ang resulta ng pregnancy test. Baka dapat magpa-check up na rin tayo pareho, Marco, sabi niya. Ngumiti lang si Marco at niyakap siya. Pontbisili, mahal.
Malakas ako. It's not me. Baka kailangan mo lang mag-relax. Don't you worry. Baby din tayo. Isang kasinungalingan. Isa pang alaala. Ang biglaang sigasig ni Marco nang iminungkahi niya ang tungkol sa in vitro fertilization. As on the best clinic, mahal. Guaranteed success, sabi nito, masaya. Pero sabi ng doktor, para mas mataas ang chance, we should consider a donor. Alam mo na, for genetic diversity, it's a very modern approach. Pumayag siya. Nagtimala siya dahil mahal niya ito at gagawin niya ang lahat para matupad ang pangarap nilang magkaroon ng pamilya. Isang napakalaking kasinungalingan. Tuon na niya naintindihan ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipal ay biglang nagkabit, bumubuo ng isang larawan na napakasama at napakasuklam. Hindi ito pangarap nila. Pangarap niya lang. Ang kasal, ang pagmamahal, ang pag-aasam sa isang anak. Lahat ay isang kalkuladong plano. Hindi siya asawa. Isa siyang kasangkapan. Isang inkubator na nirentahan para magdala ng isang tagapagmana na may dugong dalisay habang pinapanatili ang ilusyon ng pagkalalaki ng isang imperial. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Tinatangay ang lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng pag-ibig. At ang naiwan sa lugar nito ay isang bagay na mas dalisay at mas matindi. Galit. Isang galit na nagsimula sa kaibuturan ang kanyang kaluluwa. Hindi nila ninakaw ang kanyang asawa. Ninakaw nila ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, ang kanyang karapatan bilang isang babae. Dahan, marahan ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang sanggol sa loob niya. Ang sanggol na akala niya ay simbolo ng pag-ibig nila ni Marco. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang sanggol na ito ay hindi simbolo ng kanilang pag-ibig. Ito ay simbolo ng kanyang kalayaan. Ito ay hindi isang imperial. Hindi ito pag-aari ni Marco. Ito ay kanya. Kanya lamang. Sa unahang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alona. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiti ng determinasyon. Isang ngiti ng isang reynang natalo sa laban. Ngunit na yon ay handa ng simulan ng isang siyera. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nasa mga 40. May matalas na tingin at bihis na bihis sa isang business suit. Si Attorney Lena Santiago. Nakita ng abogado ang mga papeles ng demanda, ang medical records, at higit sa lahat, ang bagong apoy sa mga mata ni Alona. Attorney, sabi ni Dr. Gabriel. Ito si Alona. Tumingin si Attorney Santiago sa mga punit na settlement papers sa demanda ng mga imperial at sa selyadong envelope mula sa fertility clinic. Tagpi niya ang kwento sa kanyang isipan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alona at ngumiti rin, isang ngiting matalas na parang isang kutsilyo. Miss Dalisay, sabi ng abogado. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bakal. Huwag kang alala sa demanda nila. Dahil sa hawak mong yan, hindi na ito isang simpleng kaso ng pananakit. Ito ay isang organisadong panloloko, pagpapatuloy niya, at sa tulong niya, hindi lang natin sila lalabanan. Tudurugin natin sila. Ang Alona,
Nang humarap sa salamin kinabukasan, ay hindi na ang Alona na umiyak sa kama ng ospital. Wala na ang maputlang balat at ang mga matang puno ng takot. Pinalitan ito ng isang babaeng may malamig na determinasyon sa kanyang tingin. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida, ang kulay ng kapayapaan. Ngunit para sa kanya, ito ang kulay ng isang kalmadong karagatan bago ang isang malakas na bagyo. Handa ka na ba? Tanong ni Attorney Lena Santiago mula sa kanyang likuran. Nasa isang conference room sila sa law office ng abogada, isang ligtas na lugar na malayo sa ospital. Tumingin si Alona sa kanyang refleksyon. Nakita niya sa likod ng kanyang mga mata ang multo ng dating sarili. Ang babaeng nagtiwala. Ang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan. Ang babaeng durog na durog. Huminga siya ng malalim at pinikit ang kanyang mga mata. Nang imulat niya itong muli, ang multo ay wala na. Opo, attorney, handa na ako. Sagot niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng aalinlangan. Ang press conference ay isang halimaw na gawa sa nagkikislapang mga ilaw ng kamera at uumpugang mga mikropono. Ang mga reporter ay parang mga gutom na lobo, aabang sa bawat salita, handang lapain ang anumang kahinaan. Ngunit hindi kahinaan ang ibinigay sa kanila ni Alona. Umupo siya sa gitna ng mesa, kasama si Attorney Santiago sa kanyang kanan at si Dr. Gabriel sa kanyang kaliwa. Hindi siya yumuko. Hindi siya umiwas ng tingin. Hinarap niya ang bawat kamera na parang hinaharap niya mismo sa mata ang mga imperial. Inilabas ni Attorney Santiago ang isang maikling pahayag. Kinukumpirma na sila ang legal counsel ni Miss Talisay at magsasampa sila ng kaukulang kaso laban kina Celeste, Madrigal at Marco Imperial. Pagkatapos, ibinigay niya ang mikropono kay Alona. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ay naghihintay. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula ni Alona. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, umaalingaw sa bawat sulok ng kwarto. Nandito po ako ngayon, hindi bilang biktima, kundi bilang isang ina na lalaban para sa kanyang anak at bilang isang babae na lalaban para sa katotohanan. Sinasabi po nila na ako ay isang asawang nagwala sa selos. Sinasabi po nila na ako ang nagsimula ng gulo. Ngunit ito po ang katotohanan. Tumingin siya sa bawat reporter. Tinitiyak na nakukuha niya ang kanilang atensyon. Noong araw na yun sa loob ng aking silid sa ospital, ako po ay sinugod at sinaktan ni Miss Celeste Madrigal. Ito ay ginawa niya sa harap mismo ng aking asawa, si Marco Imperial, na tumayo lamang at pinanood ang lahat. Isang bulungan ang kumalat sa mga reporter. Hindi po ako nagsasalita ngayon para makakuha ng awa. Pagpapatuloy niya, ang boses ay mas lalong tumatag. Nagsasalita po ako dahil ang pananahimik ay ayon sa kasinungalingan. Ang pananahimik ay pagpayag na tapakan nila hindi lang ang aking pagkatao, kundi ang karapatan ng bawat babaeng inaabuso sa likod ng mga saradong pinto. Sa Imperial Tower, sa loob ng opisina ni Don Ricardo, pinanood niya at ni Marco ang bawat segundo sa isang malaking flat screen TV. Walang hiya, gigil na sabi ni Don Ricardo. Ang kamao ay nakakuyom. Paano niya nagawa to? Dapat ay takot siya sa atin. Si Marco naman ay hindi makapagsalita. Ang babaeng nasa screen ay hindi ang Alona na kilala niya.
boses. Ang tindig, ang tapang, lahat ay bago. Isang nakakakilabot na realisasyon ng tumama sa kanya, minaliit niya ito. Minaliit nilang lahat. Kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitirang mawawala. Sa press conference, nagsimula na ang tanungan. Miss Dalisay, totoo bang may relasyon ang asawa ninyo at si Miss Madrigal? Tanong ng isang reporter. Ang tanong na yan ay mas mabuting itanong ninyo sa aking asawa, kalmadong sagot ni Alona. Bakit ngayon lang po kayo nagsalita? Tanong ng isa pa. Dahil ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas. At dahil inatake nila ako hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa pagkatao ko sa pamamagitan ng pagsampa ng isang walang basehang kaso ng paninirang uri laban sa akin. Hindi ko na po ito palalampasin. Ang kanyang katapatan at tapang ay unting kumukuha sa simpatya ng media at ang publiko. Sa social media, ang dating mga mapanirang komento ay napalitan ng mga mensahe ng suporta. Isang bagong hashtag ang nagsimulang trending, laban Alona. Ang tagumpay ay panandalian. Sa isang madilim na sulok ng lungsod ng Sansinag, sa isang maranyang kondo unit, hindi tagumpay ang nararamdaman ni Celeste Madrigal. Galit. Purong aapoy na galit. Pinanood niya ang press conference sa kanyang laptop. Ang bawat salita ni Alona ay parang langis na ibinubuhos sa apoy ng kanyang puot. Sinungaling! Ahas! Sigaw niya habang ibinabato ang laptop sa pader. Nabali ang screen nito, ngunit hindi pa rin sapat para pakalmahin ang halimaw sa loob niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at dial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero mula sa isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Yes, ma'am. Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Kailangan ko ng pabor, sabi ni Celeste. Ang boses ay nanginginig sa galit. May isang babae sa Asa Medical Center. Alona, Dalisay ang pangalan. Nasa atil siya. Ano ang kailangan mong gawin namin? Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kabaliwan. Gusto kong turuan niyo siya ng isang leksyon na hindi niya malilimutan. Isang panghuling leksyon. Isang uri ng kalmadong pagod ang bumalot kay Dr. Gabriel Sinag. Ang press conference ay isang tagumpay. Nakikita niya ang pagbabago ng opinyon ng publiko, ang pagdami ng suporta para kay Alona. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may asa silang manalo. Ngunit bilang isang doktor, alam niyang ang pinakamahalagang laban ay ang pagpapagaling ng kanyang pamangkin at ng sanggol sa sinapupunan nito. Gabi na. Ang mga pasilyo ng Asa Medical Center ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga makina at ang minsang paggakad ng mga night shift nurse. Nagpa siya si Gabriel na manatili sa ospital na iyong gabi. Isang quote ang inilagay sa isang sulok ng silid ni Alona na ngayon ay inilipat na sa isang mas pribadong vet room na may sariling security. Ngunit para sa kanya, hindi sapat ang security. Siya mismo ang magbabantay. Mahimbing na natutulog si Alona. Ang mukha ay payapa. Sa wakas, pinagmasdan siya ni Gabriel. Nakikita niya sa kanyang pamangkin ang kanyang yumaong kapatid, ang ina ni Alona. Ang parehong tapang at katatagan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya pababayaan si Alona, anuman ang mangyari. Habang nakaupo sa dilim, isang bahagyang kaluskos mula sa may pinto,
ang pumukaw sa kanyang atensyon. Inakala niyang isa lang itong nurse na sumisilip, ngunit ang aninong gumuhit sa ilalim ng pinto ay hindi umalis. Nanatili itong tahimik. Tumindig ang balahibo ni Gabriel. Dahan, at walang ingay, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa pinto. Nakita niya ang dahang pagpihit ng doorknob. Naka-lock iyon. Ngunit pagkatapos ay may narinig siyang isang mahinang click, isang taong may masarki o isang bihasang magnanakaw. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling alerto. Hindi ito isang ordinaryong bisita. Dahang bumukas ang pinto, nag-iwan ang isang maliit na siwang. Isang anino ang pumasok sa silid, isang lalaking nakasuot ng madilim na damit. Ang mukha ay natatakpan ng isang bonnet. Sa isang kamay nito, may hawak itong isang maliit na bagay na kumislap sa liwanag na nagmumula sa mga monitor. Isang iringilya. Ang dugo ni Gabriel ay nagjelo sa kanyang mga ugat. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay pagtatangkang pagpatay. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang taon bilang isang siruhano. Ang kakayahang kumilos ng may bilis at katumbakan sa ilalim ng matinding pressure. Bago pa man makalapit ang lalaki sa kama ni Alona, sumugod si Gabriel mula sa dilim. "Sino ka?" Sigaw niya. Ang boses ay parang kulog sa katahimikan ng gabi. Sabay sumdab sa braso ng lalaki. Nagulat ang salarin. Hindi nito inaasahan na may kasama si Alona. Iwinasiwas nito ang braso para makawala, ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Gabriel. Nagpambunos sila. Ang lalaki ay mas bata at marahil mas malakas, ngunit si Gabriel ay lumalaban na may determinasyon ang isang taong pinoprotektahan ang kanyang pamilya. "Tulong!" Sigaw ni Gabriel. Umaasang may makarinig sa labas. Itinulak siya ng lalaki. Dahilan para matumba siya at tumama ang kanyang ulo sa gilid ng isang metal na kabinet. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang sentido at saglit na nanlabo ang kanyang paningin. Nakita ng salarin ang pagkakataon. Inalikuran nito si Gabriel at mabilis na lumapit sa kama ni Alona, na ngayon ay nagising na dahil sa ingay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot nang makita ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Ang hiring nila ay nakaangba. Sumigaw si Alona, isang sigaw ng purong takot. Ang sigaw na yon ang nagbigay ng adrenaline kay Gabriel. Pumangon siya, hindi alintana, ang sakit at ang dugong dumadaloy sa kanyang mukha. Sa purong desperasyon, kinuha niya ang pinakamalapit na bagay na mahahawakan, isang mabigat na aklat ng medisina, at buong lakas na ipinalo sa likod ng ulo ng lalaki. Umagsak ang lalaki sa sahig, walang malay. Ngunit ang gabi ng kadiliman ay hindi patapos. Ang sigaw, ang pagpambuno, ang takot, lahat ay masyadong mabigat para sa marupok na kalagalan ni Alona. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. "Ito!" Sigaw niya. Ang boses ay naninginig. Ang sakit, mabilis na lumapit si Gabriel sa kanya. Ang sariling sugat ay kinalimutan. Nakita niya ang paninigas ng tiyan ni Alona. Ang mga palatandaan na alam niya bilang isang doktor. Premature labor contractions. "Umina ka, Alona." Umina ka ng malalim, sabi niya. Sinusubukang pakalmahin ito habang pinipindot ang emergency button.
Sa loob ng ilang segundo, bumukas ang pinto at pumasok ang mga nurse at ang security. Nakita nila ang eksena. Si Dr. Sinag na duguan, isang lalaking walang malay sa sahig, at si Alona na namimilipit sa sakit. Nagsimula ang kaguluhan. Habang inaasikaso ng security ang salarin, ang isang medical team ay mabilis na pumasok para tulungan si Alona. Per contractions are 2 minutes apart. We were losing the fetal heartbeat, sigaw ng isang obstetrician. Ang lahat ay gumagalaw ng mabilis sa paligid ni Gabriel, ngunit para sa kanya, ang oras ay bumagal. Nakatayo siya sa gilid. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Habang pinapanood ang kanyang pamangkin na dinadala sa emergency delivery room, ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanilang maliliit na tagumpay ay nauwi sa isang bangungot. Ang huling imahe na nakita niya bago siya mismo tulungan ng isang nurse ay ang mukha ni Alona, puno ng takot hindi para sa sarili, kundi para sa sanggol. Pakiramdam ni Gabriel, nabigo siya. Ang kasamaan ng mga imperial ay walang hangganan, at sa gabing ito, pakiramdam niya ay natalo sila. Isang doktor ang lumapit sa kanya habang ginagamot ang kanyang sugat. Ang mukha nito ay seryoso. Direktor, sabi nito. Ang boses ay mabigat. Kailangan nating magdesisyon. Ang kondisyon ni Alona ay kritikal. Maaaring kailanganin naming pumili. Ang mga salitang hindi nito kayang tapusin ay umalingaw sa isip ni Gabriel. Mas masakit pa kaysa sa sugat sa kanyang ulo. Pumili sa pagitan ng ina o ng sanggol. Ang mundo ni Alona ay isang umpugang ingay at liwanag. Mga boses na sumisigaw ng mga medical terms na hindi niya maintindihan. Isang malamig na metal ang dumadampi sa kanyang balat, at pagkatapos, isang sakit na tila humahati sa kanyang buong katawan. Isang sakit na mas matindi pa sa anumang naramdaman niya dati. Sa gitna ng paguluhang iyon, narinig niya ang isang bulong mula sa isang doktor. Isang salitang hindi para sa kanya, ngunit tumagos sa kanyang kaluluwa na parang isang punyal. Kailangan nating pumili. Pumili. Hindi sila pwedeng pumili. Hindi! Sigaw niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong tuklas na lakas. Iligtas niyo ang anak ko. Ang bawat paghilab ay isang alon na nagbabantang lunurin siya. Ngunit sa bawat alon, kumakapit siya sa iisang imahe, ang mukha ng kanyang anak na hindi pa niya nakikita. Ang sanggol na ito na simbolo ng lahat ang panloloko sa kanya ay siya na ring naging simbolo ng kanyang paglaban. Hindi niya ito isusuko. Hindi niya hahayaang manalo ang kadiliman. Push, Alona! Push! Sigaw ng doktor. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw. Ang kanyang paningin ay nalalabo, ngunit itinulak niya ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagtataksil, at ginawa itong puwersa. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging tensyon, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang mahina at manipis na iyak. Ang pinakamagandang musika na narinig niya sa kanyang buong buhay. Nawala ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng isang matinding pagod at isang kaligayahang hindi niya maipaliwanag. Isang babae. Isang maliit na babae. She's okay? Hirap niyang tanong. She's small,
but she's a fighter. Sabi ng nurse, habang mainat na inilalapit sa kanya ang isang maliit na balot ng kumot. Nang ilapag ang sanggol sa kanyang dibdib, tumulo ang mga luma ni Alona. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng tagumpay. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng kanyang anak, ang maliliit nitong daliri. Perpekto. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, narito siya, ligtas. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ng nurse. Tumingin si Alona sa kanyang anak, sa kanyang maliit na himala. Sa gitna ng lahat ng pait at sakit, ang sanggol na ito ang iisang dahilan ng kanyang kaligayahan. Ligaya, bulong niya. Ang pangalan niya ay Ligaya. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang malanig at tahimik na korte, ibang klase ng laban ang nagaganap. Nakaupo si Marco Imperial sa tabi ng kanyang ama at ng isang batalyon ng mga abogado. Ang kanyang mamahaling suot ay pang isang costume na hindi bumabagay sa gulo sa loob niya. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang kaduwagan. Nasa gitna ng kanyang testimonya si Attorney Lena Santiago. Kinukwestiyon ang isang security guard mula sa ospital. Ngunit alam ng lahat na ang palabas ay para lamang kay Marco. At ngayon, Your Honor, sabi ni Attorney Santiago, ang boss ay matatag. Nais po naming ipakita sa korte ang isang mahalagang ebidensya. Ang CCTV footage mula sa pasilyo sa labas ng silid ni Miss Dalisay noong araw ng insidente. Isang malaking screen ang ibinaba. Play ang video. Walang tunog, ngunit ang mga imahe ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Naroon si Celeste, naglalakad ng may galit, at naroon si Marco, nakasunod lang sa likod. At pagkatapos, ang pinakamasaklap na bahagi, ang kanyang pananatili sa labas ng pinto habang sa loob ay nagaganap ang karahasan. Ang kanyang blangkong mukha, ang kanyang kawalan ng aksyon. Isang bulungan ng kumalat sa buong courtroom. Nakikita niya ang tingin ng mga tao. Pagkasuklang, pagkutya. Nakita niya ang iling ng huwes. Huwag kang magpahalata, bulong ng kanyang ama sa tabi niya. Ang boses ay may diing bakal. Ngunit huli na ang lahat. Ang imahe niya sa screen, ang imahe ng isang halimaw na walang puso, ay sumusunog sa kanyang isipan. At isa pa, Your Honor, pagpapatuloy ni Attorney Santiago na tila hindi pa tapos sa pagpapahirap sa kanya. Mayroon po kaming larawan na kadarating lang mula sa sa medical center. Isang larawan ng isang munting anghel na ipinanganak sa gitna ng trahedyang ito. Ipinakita sa screen ng isang larawan, isang sanggol na napakaliit, nakahiga sa loob ng isang incubator, napapalibutan ng mga tubo. Ngunit sa kabila ng lahat, payapa ang mukha nito. Buhay. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng padayal na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso. Iyon ang sanggol. Ang sanggol na hinayaan niyang mapahamak. Ang simbolo ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Isang bagay sa loob niya ang nabasat. Ang boses ng kanyang ama, ang takot sa pangalan ng pamilya, ang pera, ang kapangyarihan, lahat ay nawalan ng saysay. Tumayo siya. Marco, umupo ka. Utos ng kanyang ama. Hindi niya ito pinansin. Dad, ama na. Lahat ng mata sa korte ay napunta sa kanya. Maging si Attorney Santiago ay natigilan. Umarap si Marco sa huwes. Ang kanyang mukha ay basa na sa luha
na ngayon lang niya pinakawalan. Your Honor, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Lahat ng sinabi ni Alona ay totoo. Isang malakas na ano ang narinig mula kay Don Ricardo. Totoo na sinaktan siya ni Celeste. Totoo na nandoon ako at wala akong ginawa. Pagpapatuloy ni Marco. Pero may mas malaki pang kasinungalingan. Ang planong saktan si Alona ay hindi lang dahil sa selos. Planado yun ni Celeste dahil akala niya ang batang dinadala ni Alona ang magiging hadlang sa aming dalawa. Tumingin siya sa gulat na mukha ni Celeste sa kabilang panig ng korte. At ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, sabi niya habang nakatingin sa kanyang ama na may halong pait at paglaya, ay ang katotohanan ng hindi ko maaaring maging anak ang sanggol na yun dahil baob ako, Your Honor. At ang buong kasal na ito ay isang panloloko para lang magkaroon ng tagapagmana ang pamilyang imperial. Ang buong korte ay sumabog sa gulat. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Celeste. Ang mukha ay hindi na maipinta. Sinungaling, pinagtataksilan mo ako. Marco, pagbabayaran mo tao, order in the cart. Sigaw ng huwes. Sheriff, arestuhin si Miss Madrigal para sa perjury at sa kasong isinambalaban sa kanya. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Celeste, palabas ng korte, hindi ito tumigil sa pagsigaw at pagmumura. Ang kanyang mga salita ay puno ng kamandag. Mga hayop kayo pare, pareho kayong lahat. Magsama kayo sa impyerno, Marco, at ikaw, Alona. Kahit nasaan ka man, hindi pa tayo tapos. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti nang humupa. Ngunit ang mga epekto nito ay nanatiling nakaukit sa buhay ng bawat isa. Ang hatol ay mabilis na ibinaba. Si Celeste Madrigal ay napatunayang nagkasala hindi lang sa physical injuries, kundi pati na rin sa attempted murder dahil sa pag-uutos niya sa isang hired goon. Ilang taong pagkakakulong ang hatol sa kanya. Si Marco Imperial naman, dahil sa kanyang pag-amin at pakikipagtulungan, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya para sa conspiracy at perjury. 5 taon. Para sa isang imperial, ito ay katumbas ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang interior ng kanilang pamilya na minsan ay tinitingala ay nabahira ng kahihiyang hindi na mabubura. Para kay Alona, ang balita ay hindi nagdulot ng kasiyahan kundi ng isang tahimik na pakiramdam ng katarungan. Nakaupo siya sa sala ng isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment na inuupahan niya ngayon. Malayo ito sa mansyon ng mga imperial, ngunit para sa kanya, ito ang pinakatahanang naramdaman niya sa buong buhay niya. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Ligaya. Malusog na ang sanggol na yon. Ang dating marupok nitong katawan ay napalitan na ng bilulang mga pisngi at maliksing mga binti. Tinitigan ni Alona ang kanyang anak. Sa bawat paghinga nito, sa bawat pagngiti nito sa kanyang pagtulog, doon niya natatagpuan ang kanyang lakas. Ang korte ay iginawad sa kanya ang isang malaking halaga bilang danyos, perwisyos, mula sa pamilya imperial. Ngunit para sa kanya, ang pera ay hindi ang panalo. Ang panalo ay ang kapayapaan. Ang panalo ay si Ligaya. Isang araw, habang pinapanood niya ang paglalaro ng kanyang anak, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang isinilang mula sa kanyang pinagdaanan. Inawagan niya si Attorney Lena Santiago. Attorney, sabi niya sa telepono. May naisip po akong gawin sa pirang na panalunan ko makalipas ang ilang linggo sa isang maliit na funksyon
Hall, inilunsad ang batas ni Ligaya Foundation. Nakatayo si Alona sa harap ng isang maliit na grupo ng mga mamamahayag, mga taga-suporta, at ilang mga babaeng biktima rin ng pang-paabuso. Ang pundasyong ito ay ipinangalan ko sa aking anak. Simula niya, ang boses ay matatag dahil ang bawat batang isisilang sa mundong ito ay nararapat sa isang buhay na puno ng ligaya, hindi ng takot. Ang layunin ng batas ni Ligaya ay magbigay ng legal na tulong at suporta sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karahasan, lalo na sa mga nasa loob ng mga relasyong mapang, abuso, kasal, man, o hindi. Higit pa riyan, pagpapatuloy niya, magsusulong kami ng isang bagong batas. Isang batas na magbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga enablers, sa mga taong nakakakita ng pang-aabuso, ngunit pinipiling manahimik. Dahil ang pananahimik, tulad ng natutunan ko, ay isang uri rin ng karahasan. Sa isang sulok ng hall, tahimik na nakamasid si Dr. Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang sugat sa kanyang noo ay nag-iwan ng isang maliit na peklat, isang permanenteng paalala ng gabing iyon. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang kanyang pamangkin, nakikita niya hindi ang isang biktima, kundi isang mandirigma. Pagkatapos ng Eldan, habang nagliligpit sila, may isang courier na abot ng isang sulat kay Alona. Ang sobre ay simple, puti. Ang nakasulat na pangalan ng nagpadala ay mula sa National Penitentiary, Marco Imperial. Alinlangan siyang buksan ito. Ahagi sa kanya ang gustong itapon na lang ito, sunugin at kalimutan na ang lahat. Ngunit ang Alona ngayon ay hindi na ang babaeng tumatakbo sa katotohanan. Umupo siya sa isang tahimik na sulok habang si Ligaya ay karga ng kanyang Tito Gabriel. Ang sulat ay sulat, kamay. Ang dating perpektong penmanship ni Marco ay magulo na ngayon. Alona, alam kong wala akong karapatang sumulat sa iyo. Alam kong kahit anong sabihin ko ay hindi na maibabalik ang sakit na naidulot ko. Ngunit isinusulat ko ito hindi para humingi ng tawad, dahil alam kong hindi mo yun maibibigay at hindi ko yun deserve. Isinusulat ko ito para sabihing tama ka. Nabulag ako ng pera, ng kapangyarihan, ng takot sa aking ama. Sa kagustuhan kong maging isang tunay na imperial, nawala ko ang aking pagiging tao. Araw dito, sa loob, iniisip ko ang mukha mo noong gabing iyon. Araw, dinadala ko ang bigat ng aking kaduwagan. Narinig ko ang tungkol sa foundation, ang batas ni Ligaya. Napakaganda. Ipinapangalan mo sa kanya ang asa habang ako, ang dapat sanang ama, ay nagbigay lang ng panganib. Hindi ko inihiling na patawarin mo ako. Hinihiling ko lang na sana balang araw mapatawad mo ang sarili mo sa pagpili sa akin. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang hindi nagkamali. Nagmahal ka lang. Marco. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Alona. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagtatapos. Itinupi niya ang sulat at inilagay sa kanyang bag. Hindi niya alam kung anong gagawin niya rito. Ang alam lang niya sa pagbabasa ng mga salitang iyon, naramdaman niyang nagsara na ang isang kabanata. Sa labas, papalubog na ang araw. Niyakap niya ang kanyang anak. Ang init nito, ang kanyang naging kanlungan. Ang hinaharap ay hindi pa malinaw, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot dahil alam niyang hindi na siya ihisa. Handa na ba kayong umuwi? Tanong ni Gabriel. Mumiti si Alona. Opo, Tito. Uwi na tayo. 2 taon ang lumipas.
Ang lungsod ng Sansinag ay patuloy sa kanyang pag-inob. Ngunit para sa marami, lalo na sa mga kababaihan, may isang bagay na nagbago. Ang batas ni Ligaya. Pagkatapos ng mahabang debate at sa tulong ng walang sawang pagsuporta ng publiko, ay naisabatas na isang tagumpay na ipinagdiwang sa buong bansa. Si Alona Dalisay ay hindi na lamang isang pangalan na idinikit sa isang iskandalo. Siya na ngayon ay isang respetadong advocate, isang boses para sa mga walang boses. Ang kanyang dating mahinang presensya ay napalitan ang isang tahimik na kumpiyansa, isang lakas na hindi nakukuha sa yaman o kapangyarihan, kundi sa mga pinagdaanan. Isang hapon, tinala niya si Ligaya sa tabing dagat. Ang kanyang anak, na ngayon ay isang bido at maliksing 2 taong gulang, ay masayang tumatakbo, takbo sa buhanginan, hinahabol ang mga alon na humahalik sa dalampasigan. Ang bawat tawa ni Ligaya ay musika sa pandinig ni Alona. Isang matamis na paalala kung bakit siya lumaban. Naupo siya sa isang banig sa ilalim ng lilim ng isang puno ng niyog. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang pamilyar na sobre, ang sulat ni Marco na dinala niya sa loob ng 2 taon. Ngunit hindi na binasa muli. Ngayon, pakiramdam niya ay handa na siya. Pinuklat niya muli ang papel. Ang mga salita ay pareho pa rin, ngunit ang epekto nito sa kanya ay iba na. Noon, ito ay nagdulot ng isang pakiramdam ng pagsasara. Ngayon, nagdulot ito ng isang bagay na mas malalim, awa. Naawa siya sa lalaking sumulat nito. Isang lalaking nagkaroon ng lahat, ngunit sa huli ay nawala ng sarili. Hindi na siya galit. Ang galit, tulad ng isang apoy, ay matagal nang naubos at naging abo. At mula sa abong yon, isang bagong halaman ang tumubo. Ang pagpapatawad. Hindi pagpapatawad dahil karapat, dapat si Marco, kundi pagpapatawad para sa sarili niya. Ang pagpapatawad ay ang huling kadena na kailangan niyang kalagin para tuluyang lumaya. Mama! Sigaw ni Ligaya, tumatakbo pabalik sa kanya. Ang mga maliliit na kamay ay may hawak na isang kabide. Ngumiti si Alona at niyakap ang kanyang anak. Ano yan, anak? Shout, Mama, masayang sabi ng bata. Ang benda naman yan, sabi ni Alona habang hinahalikan ng buhok ng kanyang anak na amoy araw at daga. Itinumpi niya ang sulat ni Marco at inilagay sa tabi. Hindi na niya ito kailangan. Ang nakaraan ay isang aral, hindi isang kulungan. Habang papalubog ang araw, pininta nito ang kalangitan ng kulay kahel, rosas, at layla. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila naghuhuga sa lahat ng sakit, iiman ng isang malinis at bagong simula. Pinanood ni Alona ang kanyang anak na naglalaro. Nakita niya rito ang kanyang sarili, ang katatagan, ang pag-asa, ang walang katapusang ligaya. Ang kanyang anak, ang kanyang naging guro. Tinuruan siya nitong muling magtiwala, muling magmahal, at muling mabuhay. Ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa paghahanap ng isang taong bubuo sa'yo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng iyong sarili para maging karapat, dapat sa pag-ibig na darating. At para kay Alona, ang pinakadalisay na pag-ibig ay narito na, sa kanyang tabi. Tumatawa, habang hinahabol ang mga alon. Inilahad niya ang kanyang kamay. Alika na anak, uwi na tayo. Hinawakan ni Ligaya ang kanyang kamay. Ang maliit nitong palag ay perpektong magkasya sa kanya. Magkasabay silang naglakad palayo sa papalubog na araw.
Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginuang buhanginan. Ang kanilang kinabukasan, pulad ng karagatan sa kanilang harapan, ay malawak, misteryoso, at puno ng walang hanggang posibilidad. At sa unang pagkakataon, handa na si Alona na harapin ang anumang alon na darating. Hindi na siya nag-iisa. At dito, nagtatapos ang kwento ni Alona at ng kanyang munding siligaya. Isang kwento ng sakit, pagbangon, at paghahanap ng tunay na kahulugan ng lakas at pag-ibig. Ang tunay na aral sa kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paglaban sa mga aapi, kundi tungkol din sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ito ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan upang makapagsimula tayong muli. Ipinakita sa atin ni Alona na ang pinakamatinding sakit ay maaring maging simula ng isang bagong layunin, at ang tunay na ligaya ay matatagpuan hindi sa paghihiganti, kundi sa pagilong at pagmamahal sa sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang matatsabi ninyo sa kwento ni Alona at anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.